Ano ang gagawin mo kung ang tanging pagkukunan mo ng pagkain ay nasa loob ng isang nabubulok na puno? Sa mundong ito na puno ng fast food, dadalhin tayo ng mga kabataang manidi sa isang lugar kung saan ang bawat subo ay pinaghihirapan. Ay, gata. At ang bawat biyaya ay galing sa lupa. Kasama natin yung mga kabataang manidi ngayon. Silipin natin ang isang mundo sa likod ng kikilig. Hindi lang ito tungkol sa pagkain na kakaiba. Ito ay tungkol sa pangunawa sa isang kultura na pilit na kinakalimutan ngayon. Pero handa pa rin ipakita ng mga kabataang manidi ang ganda ng pagkain kinatatakutan. Pumunta kami sa isang maliit na pamayanan ng mga katutubo dito sa kabundukan ng Camarines Norte. Malayo sa ingay ng bayan, malayo sa mga nakasanayan natin. Dito, hindi basta-basta nabibili ang pagkain. Hinahanap ito araw-araw. Kaya sumama kami sa kanilang pang-araw-araw na paglalakbay sa bundok, sa paghahanap ng makakain, sa ilalim ng init ng araw, sa gitna ng tahimik na gubat. At sa simpleng paglalakbay na ito, may natuklasan kami mga kawaid. Isang uri ng pagkain na para sa iba ay nakakadiri, pero para sa kanila, ito ang isa sa bumubuhay sa kanila araw-araw. Ito naman yung pangalawang puno ng niyog na nabubulok na tiningnan nila kung may kikilig. Sana sa ngayon makakuha na sila. Kasi medyo malayo na yung nahanap natin. Medyo malayo na yung narating natin. Dati guyo ako. Ato. O si butas. Oo, kita hagto kita man dito. Yun. Laki pa yung laki. Magkuha kami asukan. Isi. Dati da. Oh, ilag. Sabi. Nakatakit to. Sabi Sabi daw. daw. Ilag. Balot. Daon saging. Daon saging. Alam niyo ba mga ka-wild na ang kikelid ay halos purong protina? Sa katunayan sa ilang research, mas mataas pa ang protein content ito per gram kumpara sa karni ng baka. Kaya naman mahalagang bahagi ng dieta ng mga kabataang manidi ang kikelid. Tinan mo, excited na excited sila sa paghahanap nito. Yan nga lang, kakain ka ba nito mga ka-wild? Paki-comment naman dyan. Ito mga ka-wild, yung palatandaan na mayroong kuok sa isang nabubulok na puno. Meron silang pinagbahayan. So ito yung pinagbahayan ng mga kikelid. Kinakain po yan. Kahit hilaw po. Kinakain din. Kahit hilaw ang sa pisa na. Hati ko po. Gatas ito dito. Ay, gatas. Gatas daw ng lasa ng mga kawaid. Oh, wow, ang laki. Mga ka-wild, ang hawak ko ngayon ay technically hindi talaga isang worm. Ito ay isang larva. Ito yung BV stage ng mga beetle. Partikular na yung coconut rhinoceros beetle. Isipin nyo itong malambot at matabang nilalang na ito. Pagdating ng panahon, magiging matigas na salagubang o yung tinatawag nating uwang. Ito na ang bida sa vlog natin mga ka-wild ngayon. Ang kikilig. Kung makikita nyo, gumagalaw-galaw pa ito sa palad ko. Alam nyo, sa unang tingin, mapapayak ka talaga. Yak. Umaiilang ka. Lalo na kung hindi ka sanay sa ganitong pagkain. Pero alam nyo ba mga ka-wild, para sa ating mga kapatid na manidi, hindi lang ito basta uod o hindi lang ito basta larva. Ito ay simbolo ng kanilang koneksyon sa gubat. Squishy siya, oh, squishy. Napakalambot. Naririnig nyo ba? Nararamdaman nyo ba mga ka-wild? Yung lambot niya, nagpapahiwatig na sobra siyang juicy pagkakainin mo siya. Ang lasa daw nito ay parang gatas na may pagkanati kapag naluto na. Pero sa totoo lang mga ka-wild, habang hawak-hawak ko siya ngayon, nakakakaba din. Ang sarap niya pisil-pisilin. Hindi ko alam kung handa ba ako. Ay, nangagat din. Nangagat din pala ito. Hindi ko alam kung handa na ba sikmura ako para sa ganitong uri ng pagkain. Pero susubukan natin mga ka-wild. Susubukan natin. Itutuloy natin ang pagkain to. Mamaya malalaman natin kung paano nila ito kinakain. Iniihaw ba? Piniprito ba? Paano ba? Kayo mga ka-wild, kakain ba kayo nito? Nangagat. Nangagat din. Marami nang nahuli mga ka-wild, oh. Yan. Tapos yung iba na medyo larva na, kinakain na nila ng direkta. Sabi ni Balot, magatas-gatas daw ang lasa. Kaya paborito nila. Sa video na ito, napanood natin na sa kultura ng mga manidi, ang gubat ay hindi lang isang lugar. Ito ang kanilang tahanan, ang kanilang butika, ang kanilang hapagkainan. Ang pagkain ng kikilid ay isang tradisyon na ipinamana pa ng kanilang mga ninuno.
sa loob ng daang-daang taon kung hindi man libo-libo. Ito ang laging sandigan nila sa panahon ng tag-ulan o kapag mailap ang ibang huli sa gubat. Dito natin makikita ang konsepto nila ng zero waste na matagal na nilang ginagawa bago pa man ito naging uso sa syudad. Ang mga punong natumba o nabubulok dahil sa bagyo o katandaan, hindi nila hinahayaang masayang. Alam nila na sa loob ng mga patay na kahoy na ito, may buhay na naghihintay. Isang masustansyang biyaya na handang magbigay ng lakas para sa kanila. Dito na tayo ngayon mga ka-wild. Pabalik na tayo sa tribo. Medyo mas mabigat ang hakbang ngayon dahil sa pagod. Pero mas magaan ang pakiramdam natin dahil sa dami ng ating natutunan sa araw na ito. Alam nyo ba, habang naglalakad kami rito sa gitna ng kagubatan, naisip ko lang, madalas nating tingnan ang mga katutubo bilang mga taong kulang sa teknolohiya o so kung ano man ang mayroon tayo sa syudad. Pero sa totoo lang, sila yung mas mayaman. Mas mayaman sila sa kaalaman sa kalikasan. Mayaman sila sa diskarte at higit sa lahat, mayaman sila sa pagpapahalaga sa anumang bagay na ibinibigay ng kalikasan para sa kanila. Mga ka-wild, tingnan nyo, dito mo talaga makikita ang pagkakaiba ng kanilang kinalakang mundo. Habang ang ibang bata abala sa gadget, mga batang manidi kasama natin ngayon, abala sila sa paghahanda ng kanilang pananghalian. Walang halong takot o pandidiri. Para sa kanila ang kuok ay hindi kakaibang nilalang. Ito ay biyaya. Ito ay biyaya sa kanila ng kalikasan. Kaya sa murang edad makikita mo ang biyasang-biyasa na sila sa kanilang gawain. Simple lang yung kanilang proseso, adobong puti. Parang pinirito lang na may bawang at sibuyas. Yung naririnig yung sirit mga ka-wild, yan yung hudyat na unti-unti nang nagiging crispy yung balat nito. Habang lumalabas yung sarili niyang mantika, lalong sumasabog yung amoy na parang pinaritong mani na may halong taba ng baboy. Simple lang, di ba? Walang maraming sangkap, walang komplikadong proseso. Yan yung makikita mong excitement sa mga batang manidi. Ito na mga ka-wild, wala nang atrasan. Moment of truth. Tingnan nyo mga ka-wild, nagkaramelize na yung balat niya at naging medyo golden brown na. Medyo matigas siya sa labas pero ramdam mo yung malambot pa rin siya sa loob. Para sa kultura ng mga manidi at para sa inyo mga ka-wild, titikman na natin ang cook. Sarap talaga. Lasang taba na may laman, ano? Masarap pala talaga. Masarap. Sarap. Mga ka-wild, seryoso. Lasang taba talaga. Hindi ko inaasahan. Akala ko magiging gross o kakaibang lasa pero mali ako. Lasang taba talaga. Yung unang kagat mo, may pop na ulutong dahil sa balat niya. Pero yung sa loob, sobrang creamy. Ang lasa niya, parang itlog na maalat na may kasamang gatas. Na naging nati yung flavor niya dahil sa pagkakaprito. Kung di na nakaya, iubusin ko na ito. Pero Sa totoo lang, kung di mo alam na oo dito o larva, isipin mo kumakain ka ng isang mamahaling pagkain. Ngayon, alam ko na kung bakit paborito ito ng mga kabataang manidi. Napakasarap at napakalinamnam niya. meron pa rito, Carlo. Crunchy siya na medyo maligat. Sarap. Sarap talaga. Malasa pala talaga masyado mga ka-wild. Kaya pala talagang pag mayroong ganun ang isang puno, uubusin talaga nila ang laman. Kasi talaga palang masarap. Ay, magayon. Ngayon, anong kasing lasa? Lasa ng kakalad. Ayos. Yon mga ka-wild, nakita natin yung isang uri ng pagkain ng mga katutubong manidi dito sa pagbubukan ng Camarines Norte. Yung kikeleg. Kikeleg. Hindi namin mabigkas ng tama kung kikeleg ba o meron pang ibang mas tamang bigkas. Yan. Sa iba ay uok o pagkalatang termino yata ay larba. Betel larba. Ano to mga ka-wild, masarap, natikman namin. Pero kapag hindi niluto, hindi namin kayang tikman. Pero sila nakakain nila kahit hindi niluto. Pero ano to mga ka-wild, masarap pala talaga. Yung isang uri ng pagkain na ito. So, salamat sa pagsama nyo sa amin. Na mabidyo natin yung pagkuha nyo ng kikeleg. Kikeleg.
Meron kaming kaunting bibigay sa inyo na regalo doon. Kunti lang ito mga kawild. Kunti lang kasi talagang medyo maliit pa yung budget natin dito sa Pasaway Wildlife alima mo. Cruise. Yan. Pero nagsisikap tayo na mapalago ito. Kaya sana patuloy yung suportar mga kawild. Pero banda-bandar yan, tiyak na makapagbigay tayo na medyo malaki-laki sa kanila. Anong plano mong bilhin? Bigas. Talagang. Pasiguro. Dito ka lang. Mamaya tayo nga. Magpapasalamat tayo. Jason. Pero ang nickname niya ay? Lodot. Lodot. Ito naman, anong pangalan mo nga? Junjon. Ang alias naman ay? Balot. Talagang. Balot tapos si Ruel. 1, 2, 3. Oh. Anong alias ni Ruel? Ruel talaga. Pugi. Ito naman ay si Irog. Ang tunay niya pangalan ay? Giancarlo Irog. Ang ganda ah. Pero talagang hanga ako dito kay Ludot. 1, 2, 3. Tig 300 kayo ni Ruel. Ano? Salamat. Maraming salamat sa pagtulong nyo. Salamat po. Makakagawa pa rin tayo next time ng iba pang mga video. Ano to mga kawild, marami silang nababanggit na iba't ibang uri ng pagkain na hindi nyo paniniwalaan. Pero banda-banda yan, mabibidyo natin, makikita natin kung anong uri ng mga pagkain yun. Muli po, maraming salamat mga kawild sa patuloy na panonood. Lagi nyo pong mag-iwan ng likes at comment. Kung bago po kayo sa aming channel, paki-subscribe nyo rin po. Thank you po. Thank you po.